Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay parang Vivo Y53 ito guys, no. So ito guys yung likod niya guys. Yan. So all version pa rin ito guys ng Vivo guys. Yan. So yung issue nito guys ay pinadala sa atin ay wala siyang power guys, no. So no power ito. So try natin banda rin guys. Yan. So wala siyang response guys, no, or vibrate guys. Yan. So try natin i-charge guys kapag magkaroon siya guys ng reaction. So wala guys, no. Wala siyang vibrate guys. Yan. So ipinadala sa atin ito guys para i-check rin natin guys, no, at gagawa na rin natin guys ng video natin guys. Yan. So wala siyang response guys. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit nito, check natin. So para mabuksan natin ito guys, una natin gagawin dito ay tanggalin natin muna guys yung SIM tray niya guys, no. So sa akin guys ay wala na siyang SIM tray na ito guys, no. So makita niyo guys, wala na siyang SIM tray. Yan. So sa inyo guys, kapag may SIM tray, tanggalin muna niyo. Meron pa pala itong ano guys, no. Meron pa itong bolts dito. Ito guys, no. Meron siyang bolts dito guys. So sa akin guys ay wala na siyang bolts guys, no. So makita nyo guys. So ibig sabihin guys ay nabuksan na ito guys yung phone device nito guys, no. So dapat meron siya ditong bolts guys. So dito wala na siyang bolts guys. Yan. So bago nyo buksan guys, tanggalin muna nyo guys yung SIM tray. Sunod nyo guys ay tanggalin nyo guys yung dalang bolts dito guys, no. So parang iPhone ito guys yung ano nito guys. Yung design niya dito guys sa lock niya guys, no. Dito guys sa bolts niya. Yan. So sa atin guys ay direct na tayo. Bubuksan na natin to. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys. So dandan natin guys, no. Yan. So ito guys yung loob guys ng Vivo Y53. So nabuksan na rin ito guys, no. So may ganitong phone rin ako dati guys, pero hindi ko siya nabuksan guys, no. Kasi nga bago pa lang ako nakahawak ng phone na ganitong touchscreen guys, no. Yan. So Vivo Y53 ito guys. So nabuksan na ito guys. So check natin. So tanggalin natin guys yung mga bolts nito. So direct na pala tayo dito guys. Tanggalin na natin to guys yung USB-C connector guys ng battery niya. Yan. So tabi lang natin guys yung bolts niya. Tanggalin natin guys yung metal shield niya guys. So yan siya guys, no? So natanggal na natin guys. Yan. So ngayon guys, yung ang gagawin natin dito guys, titest natin to guys. So check natin guys, no, kung meron siyang shorted guys sa motherboard niya. So dito guys, gagamit tayo dito guys ng analog tester natin. So dito guys, sa analog tester natin guys ay gagamit tayo dito guys ng times 1 guys, no, 150 mA with continuity. Yan. So check natin guys yung analog tester natin. So goods guys, no. So ngayon guys ay magtitest tayo dito. So hanapin natin dito guys yung positive tsaka yung negative guys, no. So tanggalin na lang natin ito guys yung ano niya. Yung ano nito. So baka maputol kasi guys yung USB connector guys ng battery niya. Yan. So kanina siya guys. So check na natin, kit na natin tanggalin guys yung battery niya. So hanapin lang natin dito guys yung positive negative guys, no. So dito tayo guys, ha, positive sa positive guys, no. Negative sa negative. Yan. So dapat papalo yan siya guys, no. So positive sa positive, negative sa negative. Yan. So kung makita nyo guys, no, pumapalo siya. So kapag binaliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive, dapat hindi siya papalo guys, no. Yan. So hindi siya pumalo guys. Yan. So ibig sabihin guys ay good board guys yung phone device nito guys, no. So ang problema lang dito guys ay no power siya guys, no. So yung battery niya guys ay medyo lumubo na ito. So possible guys na battery guys yung issue nito. So kapag hindi battery, pwedeng LCD guys, no. Kapag hindi naman LCD or battery, pwedeng charging port guys yung tama nito guys. So check natin. So balik natin guys.
So ayan siya guys, no. So balik natin guys, tapos try natin guys i-charge guys, no. So wala pa rin guys, no. Wala pa rin siyang response guys. So wala siyang response guys, no. So tanggalin natin guys. So wala siyang response. So gagamit tayo dito guys ng schematic natin guys, no. So dito natin malaman guys kung meron siyang amperahe guys na pumapasok guys, no. So gagamit tayo dito guys ng schematic natin. So ito guys, bantayan natin ito guys yung red na ito. So dapat meron siyang kakain guys na amperahe guys, no. So dito natin malaman guys kapag buhay guys yung motherboard nito. So okay naman guys yung board nito guys, no. So dito natin malaman guys kung yung charging port nito guys ay goods guys, no, or merong damage guys. So kapag hindi mag-reading guys yung amperahe nito na red na ito, ibig sabihin guys ay sira guys yung charging port nito guys, no. So try natin. Sira guys yung charging port ng Vivo Y53 nito guys. Yan, so kung makita nyo guys, no. So nag-reading siya guys. So 0.8 yan. So possible guys na drain guys yung battery nito guys. Or maluwang lang guys yung charging port nito guys ng Vivo Y53 nito guys, no. Yan. So possible guys na drain guys, no. Try natin guys i-battery shock to. So meron naman siyang ano guys, no. So tama naman guys yung reading natin guys, analog tester. Good board naman siya guys, no. Meron siyang pumapasok guys na amperahe guys, no. Yan. So hindi lang talaga natin makita guys kapag wala tayong product schematic guys, no. Kasi wala siyang response guys. Yan. So bunutin natin guys. Tanggalin natin guys yung battery nito. So tanggalin natin ito guys ng bolts na to. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung FPC connector nito guys, no. So connected dito guys sa charging guys. Yan. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung mga bolts nito. So dito guys wala na siyang bolts guys, no. Kabila wala na siyang bolts. So dito na lang sa gitna guys yung bolts niya. So tanggalin natin, try natin tanggalin to guys. So yan siya guys, no. So natanggalan natin guys yung battery niya guys. Yan. So dito guys may konting lobo lang guys ang battery niya. So try natin guys i-battery shock natin. So subukan natin guys kapag mabuhay siya guys, no. So hanapan lang natin guys ng terminal nito guys, no. So parang wala siyang terminal guys. Yan, so meron siya guys, no. So dito siya sa HW P9 ito, parang Huawei P9, yan. So try natin, battery shock natin guys. Subukan natin kapag mabuhay siya guys, no. So battery shock natin. So ayun siya guys, no. So buhay guys yung battery niya guys. So, meron siyang 1.4 guys. Yan. So battery shock natin guys, no. Mga ilang minutes lang guys.
So, try natin guys, no? Kapag okay na ito guys. So, tanggalin natin dito guys sa charger niya. So, tignan natin guys, no? Kapag mag-response siya guys. So, goods naman kasi guys yung ano nito guys, no? Yung motherboard niya guys. So, ang problema lang guys ay wala siyang power. So, hindi siya nagpa-power guys. So, check natin. So, kabit na rin natin ito guys. So, try natin guys, no? Kapag mag-response siya guys. So, ayan siya guys, no? Nag-vibrate siya guys. So, meron siyang vibrate guys. Yan. So, may vibrate siya guys, pero wala siyang display. So, possible guys na LCD ito guys, no? So, try lang natin guys. So, meron siyang pumapasok guys na amperahe guys. Ayan. So, possible nito guys ay LCD guys yung tama nito guys, no? So, kung makita nyo guys, buhay naman guys yung motherboard nito guys, no? Wala naman guys shorted. Meron naman siyang vibrate guys, no? Ang problema lang dito guys ay wala siyang display guys. So, possible guys na LCD guys yung damage nito guys, no? Ng phone device nito guys. Ang problema lang dito guys ay wala pa tayong available dito guys na LCD guys, no? Tsaka Vivo Y53 ito. Yan. So, kung makita nyo guys, nag-ilaw siya. So, umilaw siya guys, no? Yan. So, naglabas guys yung charging logo niya. Yan. So, nabuhay natin siya guys, no? Yan. So, kung makita nyo guys, nag-ilaw siya guys, no? May tama guys yung LCD nito guys. Yan, no? Meron siyang itim dito guys. So, buhay nga guys yung motherboard nito guys, no? Ang ano lang dito guys ay may tama guys yung LCD nito guys. Yan. So, goods pa to guys yung motherboard nito guys. Tsaka meron pa siyang ilaw, meron siyang display. So, lumabas guys, meron siyang damage guys sa LCD niya guys, no? Yan. So, kanina lumabas guys yung charging logo niya. Yan. So, ibig sabihin guys ay good board pa ito guys yung phone device nito guys, no? LCD lang guys yung tama nito guys. So, ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys ma-check guys yung phone device natin. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys, i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.